My Philippine immigration experience story time. So basically, I have two Philippine immigration experiences. So the first one was my trip going to Bali, and the second one was my trip going to Australia. As far as I remember, sobra akong kabado during my first time international travel. Kasi marami ako napapanood that time na na-offload, di nakakaalis, kasi na-offload sa immigration. So, I did my research before my flight, and talagang niready ko yung mga documents na i-present ko sa IO. So, which is my passport, birth certificate, round-trip tickets, hotel bookings, itinerary, employer certificate, my 3 months pay slips, and bank statements. Nag-provide din ako ng CFO dahil ang sitwasyon ko that time was imimit ko kasi that time yung Aussie boyfriend ko and his friends and family. And nag-provide din ako ng aming photos together as proof of relationship. So, yun, nakapila na ako sa immigration lane. Sobrang nagdadasal talaga ako na sana hindi ako ma-offload kasi syempre sayang lahat. Sayang sa pera, sayang sa time, and syempre gusto kong makapag-travel. Anyways, sobrang thankful ko naman dahil sobrang bait nung natapat sa aking IO. So, hiningi niya lang sa akin yung documents na hawak ko. And then, chinek niya lahat. And then, nag-ask siya ng mga random questions. But, yung sa natatandaan ko, yung question sa akin is, anong pangalan ko? Birthday? And saan ako pupunta? Anong purpose? Kailan babalik? And sino yung mga kasama ko or imimit ko doon. And then tinanong niya rin kung siyempre sinabi ko imimit ko yung boyfriend ko and his family. Then tinanong ko nag-meet na ba kami ng boyfriend ko. And then siyempre sinabi ko lang yung totoo na yes, nag-meet na kami, pero yung iba niyang kasama first time. So yun lang naman yung tinanong sa akin. And then inas niya na ako magtanggal ng mask para mapicturan. And then inistaman niya na yung aking passport. Sobrang nakahinga talaga ako ng maluwag during that time. Sobrang thankful ko talaga. Maiyak-iyak talaga ako. On the other hand, which is my second experience, okay naman. Di naman ako na-offload that time. Pero mas naramdaman ko lang yung takot na shit, ma-offload ako. Kasi, yung chinek nung IO na natapat sa akin yung aking documents, kinasyon ako bakit ako may CFO. Like, ba't ka may CFO? Hindi ka na bababalik ng Philippines? So, sobrang na-shock ako nung narinig ko yun. And then, sabi ko na, parang nilakasan ko lang yung loob ko. And then, sabi ko, ay, hindi po kasi, present ako kasi, ang sinabi ko that time, marami ka po kasi ako napapanood na na-offload dahil walang CFO, kahit tourist lang. So, nag-provide na lang po ako para hindi ako ma-offload. Tapos, hindi ko alam kung nag-agree siya sa sinabi ko, pero hindi siya sumagot. And then, inistaman niya na yung aking passport. So, yun, medyo mas kinabahan lang ako during the interview nung second experience ko, na second time. Okay, that's my Philippine immigration experience. So, thankful ako dahil successful naman pareho. And then, siguro ang mapapayo ko na lang din sa iba is maging well-prepared sa mga documents and maging genuine and confident. Siguro basta maganda yun naman yung intention natin, wala naman siguro magiging problema. Okay. Kung may mga question kayo, comment down below, and then baka sakaling kaya kong sagutin at makatulong. Okay, bye!